Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Makulimlim pa rin sa Metro Manila at karating lalawigan. Kamustahin natin ang sitwasyon sa lansangan mula kay JM Pineda. JM, kamusta ngayon sa labas at nasan ka ngayon? Yes, Naomi, simula nga kaninang umaga ay wala nang malakas na pagbuhos ng ulan dito sa bahagi ng Quezon City at sa buong Metro Manila. At ngayon nga, nagsisimula na ring maglinis yung mga residenteng binaha kahapon at yung ibang mga nandito sa evacuation ng Barangay Apolonio Samson ay nagsisimula na ring umuwi. Mga putik at basura naman ngayon ang problema ng mga taga Victoria Avenue sa G. Araneta sa Quezon City matapos ang pagbaha sa kanilang lugar kaninang umaga o kahapon. Sinimulan na nilang linisin ang kanilang mga gamit na lumubog kahapon. Kwento ng mga residente, mabilis na umakyat at nilamon ng tubig kahapon ng baha ang kanilang mga lugar. Isang oras lamang umano ang pagitan ng umakyat hanggang sa second floor ng kanilang bahay ang tubig. Karamihan sa mga kagamitan nila, nilamon ng baha at iilan lamang ang kanilang naiangat. Sa Barangay Apolonio Samson, ang ilan namang mga residente dito ay magdamag sa kanilang evacuation center dahil sa pangamba na tumaas muli ang tubig baha sa kanilang lugar. Sa mga modular tents, nananatili ang mga lumikas na umabot ng 300 individual, kabilang dyan si Nanay Avelina na sayaw. Wala umanong natira sa kanyang sari-sari store at lahat ay inadod ng tubig. Kahit ang kanyang mga cellphone o komunikasyon sa kanyang mga anak ay nilamon rin ng baha. Hindi umano alam ni Nanay Avelina kung paano makikipag-ugnayan sa mga anak sa ngayon na nasa probinsya. Ang ilan naman sa mga kapitbahay niya ay nagsimula ng bumalik sa kanilang mga lugar para silipin ang sitwasyon. Naomi, sa ngayon ay meron tayong impormasyon na darating dito si Quezon City Mayor Joy Belmonte para silipin yung kanilang sitwasyon dito sa kanilang lugar. At base nga doon sa kwento ng mga residente na nandito sa Barangay Apolonio Samson, isa ito sa mga talagang nilubog ng lagpas tao na baha. Ibig sabihin nun, 10 talampakan yung inabot ng baha, especially dun sa Kaingin Bukid, kung saan karamihan ng mga residente na nandito sa likodan ko ngayon, Naomi, ay doon nakatira sa Kaingin Bukid. Naomi. Maraming salamat, JM Pineda. Samantala, 26 ang naiulat na patay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at patuloy na epekto ng habagat sa bansa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mas mababa ito sa 27 na naitala ng PNP. Pinakamarami sa Benguet na may 15 dahil sa landslide. Nasa 17 naman ang sugatan sa Benguet pa rin at isa ang nawawala sa Batangas. Mahigit 5 milyong pamilya naman ang apektado ng mga pagbaha. Nakataas sa Alert Level 3 ang Lamesa Dam kasunod ng malakas na buhos ng ulan mula sa habagat ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito'y dahil nasa 79.71 meters ang level ng tubig. Malapit na ito sa 80.15 meters na spilling level nito. Samantala, wala ng alert level sa Marikina River, gayon din sa Tuliahan at San Juan River. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Ako po si Naomi Timorcio. Magandang hapon!